Mindanao. Pagulukon nga kultura, kasaysayan gihiusa, nagkalaiyang tribo, lumatmuro Kristiyano, mga tingog ibalano sa kahanginan, igan sa kasing-kasing sa Kamindanawan, kaplitan ang kudlong sa panaghiusa, ibalano ang agong nga puno sa gugma, ang tingog sa kalipay, sama sa kulintang, ang awit sa kubing, panalipdan ng yutang kapiling. Tingog sa kalinaw, tingog sa Mindanao, gugmag panagugpong kinabuhing Mindanawon. Tingog sa kalinaw, tingog sa Mindanao, tingog sa kalinaw, tingog Mindanao. Tingog sa kalinaw, tingog sa Mindanao, gugmag panagugpong kinabuhing Mindanao. Tingog sa kalinaw, tingog sa Mindanao, tingog sa Mayong adlaw Mindanao. tingog Mindanao. Mayong adlaw Mindanao. Good morning, good morning. Good morning once again. South Central Mindanao, good morning. Welcome dito sa ating programa Kinabuhing Mindanaon. Siyempre kauban gyapon ninyo ang inyong higalas kahanginan Direktor Ian Cordero sa King Multipurpose Cooperative. Alright, welcome higala diri sa atong usa ka oras nga programa ang Kinabuhing Mindanaon. Mag-uban-uban ta mahigala hangtod sa alas 9 sa buntag sa atong pagpahigayon niining programa karon. Aya kita magpadayon mahigala ato sang itimbaya ang atong mga kahigalaan sa South Central Mindanao. Good morning. At tibuok South Central Mindanao nga maabot sa atong broadcast karong buntaga. Good morning. Ingon usab sa atong mga kahigalaan nga nagmonitor diha sa atong Facebook Live. Good morning kaninyong tanan o welcome kamo dinhi maygala sa atong programang Kinabuhing Mindanaon. Tingog Mindanao. Pagulukon nga kultura, kasaysayan gihiusa, nagkalaiyang tribo, lumatmuro Kristiyano, mga tingog ibalano sa kahanginan, igan sa kasing-kasing sa Kamindanawan, kaplitan ang kudlong sa Good morning sa atong mga kasikbit nga probinsya sa Bukidnon. sa Ingon usab sa atong mga kahigalaan din ha sa may South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao and Sarangani Province. ng May buntag usab Davao del Sur area nga maabot sa atong broadcast karon. Ingon usab sa atong mga kahigalaan din ha sa may Mindanao. Lanao del Sur. Mindanao. Good morning kaninyong tanan og Tingog sa nalagyan ang inyong higalas kahanginan. Madunggan ninyo kini nga programa Kinabuhing Mindanaon. tingog sa kali. Og kini nga programa mahigala gihatod kanato sa Bayusa Agri-Enzyme. Mindanao. Ang programang Kinabuhing Mindanaon usab gihatod kaninyo sa Mindanao. Health Code International. Tingog Mindanao. Og kini usab nga programa gihatod kanato sa King Multipurpose Cooperative. Og kini nga programa usab ang Kinabuhing Mindanaon gihatod kaninyo ni Congressman Imon Espares sa Co-op Natco Party List. Aron sa pagpadayag og paghatag og mga kaalam sa atong mga Kamindanawan. Okay? Atong ginatimbaya ang atong mga kahigalaan karon nga naminaw dinha sa atong broadcast sa 103.7 Grace FM. May buntag kaninyong tanan mga kahigalaan og hinaot unta nga naa kamo sa Kapiskays Panglawas og naa kamo sa maayong Kaputagong di unay nga kalinaw akong maangko. anak
kamo kanunay sa maayong pagkapahimutang diha sa inyong matag panimalay. Sa mga negosyante karon nga naga-prepare na sa ilang mga tinda-tinda diha, ha? Sayaw Mindanao, Ayaw gitinda apil ang imong silingan. Mindanao, sayaw sa inasahan sa Oh, ingon usab sa mga farmers karon nga namahaw na dinha sa ilang balon kung naaman mo dinha sa inyong mga farm. musika. Ang sudan kay adobong manok. Kalame. Tingog sa kali. Kaingon na lang po tanig. Sana all. Mindanao, Lami ang sudan. Ha? tingog sa Mindanao, tingog sa kali. Mao na may gala ang atong programa kinabuhing Mindanaon. Naghatag gayud og mga kaalam og mahatagan kamo og encouragement sa pagpadayon sa pagpanginabuhi dinhi sa isla sa Mindanao. Mindanao, tingog sa kalinaw. Alright, karong buntaga, Tingog pizza tingog sa Mindanao, tingog sa pizza 19 sa bulan sa Disyembre 2024. tingog sa kalinaw, tingog Mindanao. Og ato karong ginatimbaya ang mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan. Kay Sergeant Alfrance Swan, mayong buntag og happy birthday. Og sa tanang nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Kami gikan dinhi sa atong programa sa kinabuhing Mindanaon. Kauban si kabiyaya mo Pastor Gadi sa technical side. Tingog sa Nagtimbaya kaninyo sa inyong adlaw na tawhan karong adlaw. Happy, happy, happy birthday. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy, happy, happy birthday. Nawa'y pagpalain ikaw. Muro Krist. Happy birthday kaninyong tanan. Mayong buntag Sir Richel Cabrestante Kainya. Good morning. Kasing sa Kamindan. Nagtanaw sab si Pastor Joel Tumanding watching and listening na po diri Arakan, Mindanao. Alright. Atong mga kaigalan din na sa may Arakan, Cotabato. Mayong buntag kaninyong tanan na. Analipdan ng O sa tanang mga kaigalan na to diya sa Metro Arakan Valley Complex. sa kalinaw. Kag Director Tagitikan. Magpanag Sa iyang makaubanan din na sa MABC. na May buntag usab sa atong mga local chief executive Mindanao. sa Gilangkuban sa Metro Arakan Valley Complex, ang Arakan Municipality, Antipas Magpet, Tingog President Rojas Makilala, Kidapawan City og Matalam area. Good morning kaninyong tanan. tingog sa Tibuok Province of Cotabato, good morning usab. tingog Mindanao. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw og palihog ko share og follow sa atong Facebook page karong buntaga. Karong buntag mahigala dinhi sa tong programa, atong makauban mahigala ang Ang itgit nga atong guest karon, napan madasigong midangog sa ang nanahimong nagmalampuson sa pagkunggang tagong di unay nga kalinaw. nga tagamlang Cotabato. Duha kini sila mahigala Sayaw Mindanao. nga nagmalampuson sa ilang tinguha nga mamahimong Mindanao sa Navy Naval Officer. Sayaw Mindanao. Og nakagraduate mahigala Sayaw Mindanao. karon lang bulana Sayaw Mindanao. sa gitawag nga Naval Officer Candidate Course Mindanao. Sayaw sa Mangisalakan Class 42 2024. Sayaw Mindanao.
Mamahimo na tong guest karong buntaga. Si Second Lieutenant Althea Elaine Q. Swan. Nga usa ka tagamlang. Kauban sa iyang usa-usab ka tagamlang. Nga nanahimong nagmalampuson usab sa maong pag-graduate mahigala sa maong kurso sa Naval Force. Si Second Lieutenant Silgon J. Sanoy. Mao kana mahigala karon ang atong atangan mahigala dinhi sa atong programang Kinabuhing Mindanawon. Magmalipayon kita mahigala tungod kaya naglampos kini nga mga Mindanawon mahigala nga kaigsuonan nato. Nga mamahimo unyang inspirasyon sa tanang mga Kamindanawon nga mga kabatanunan aron sa pagdamgo pa usab nga mas manindot o adunay significance ang ilang kinabuhi dinhi sa Mindanao. Dili lamang magkinabuhi nga makontento sa katong kahimtang, kung dili mahatagan usab sila og encouragement. Mao na may galang atong atangan karong buntaga dinhi sa atong programa ang Kinabuhing Mindanawon. Alright, sa atong pagpadayon may gala ato sang sa mga naminaw day sa 103.7 Grace FM, pwede mo magpadala sa inyong mga mensahe dina sa atong text line sa 0935-574-5537. Makita ninyo diya mahigala ang atong broadcast usab. Pangitaan lang ninyo, i-search lang ninyo ang Grace FM Matalam 103.7. Grace FM Matalam 103.7. Tingog Mindanao, tingog sa Kalinaw, tingog sa Mindanao. Mo na pangitaon ninyo mahigala para makita ninyo diya ang atong dagway. Alright, sa atong pagpadayon mahigala atong paminahon sa kining usa ka awit kaanindot sa Mindanao ang para kanatong tanan. Kanunay nga mahisgutan, pero karon linaw na ang gira. Usahay na lang, libre nang magbisita ang nindot nga laaganan. O sige na, dali na mo sa Mindanao, daghan malaagan. Isla na mo nga daw paraiso, daghang gasa sa kinaiyahan. Mga Muslim, lumadman o Kristiyano, nagsinabtanay na diritanan. Ang kalinawa mo nang naangkon, di pa sigar buyot ang natawan. Uga nindot sa Mindanao, naangkon na namong kalinaw. Ang kahapsay na matugaw, gugma na ang gipatigbabaw. Uga sadya sa Mindanao, kalipay nga way makalabaw. Natuman among gihanduraw, ang kahapsay o kalinaw. Dili na pariha atong sa una, nga halos walay undang diring gira. Karon kalinaw na imong makita, wala na'y gubuti na tama problema. Nagkahiusa ug nagkasinabot, maong tanan wala na'y kabalaka. Kalinaw na karon among naangkon, lahi sa unang hutdan na'y ugbalas. Sa Mindanao wala na ang salbahis, di na takitag na'y utok mulagsik. Buutan ng mga namuyo din, hindi parehas unang buto ang sound trip. Natuman ang lugar ang gipangandoy nga paghigala ay ang ipatigbabaw. Gikalimtan ang mga pagdumot, ang pagkamaayo mao'y ipalabaw. Uganindot sa Mindanao, naangkon na namong kalinaw. Ang kahapsay na matugaw, gugma na ang gipatigbabaw. Uga sadya sa Mindanao, kalipay nga way makalabaw. Natuman among gihanduraw, ang kahapsay o kalinaw.
Alright, kaanindot sa Mindanao mga higala. Dili na gyud sama sa una ang kahimtang. Apan maugid ang angay natong panalipdan ang kaanindot sa Mindanao ug ang kalinaw nga napundar tungod sa paningkamot og sa pagpakamaayo sa atong labawng makagagahom. Maugid ni dako natong talamdan mahigala nga wala nato makabot kining maong kalinaw sa Mindanao kung walay usa ka Mindanaon nga nanahimong presidente sa atong nasod, ha? Mao ginay pinanato ka hinumduman mahigala kung unsa man ang mahitabo sa atong politikanhong bahin sa atong pagpanginabuhi dinhi sa Pilipinas. Dili gyud nato kalimtan nga ang usa ka Mindanaon nga nahimong presidente sa Pilipinas mao'y usa ka pamaagi nga nakakaplag kita og kalinaw sama sa atong na-eksperyensya karong mga panahona. Mao kana mahigala ang legacy nga nabilin mahigala sa atong former President Rodrigo Roa Duterte. Nga dako kayo natong napuslan. Tungod kaya na nahimong nagmalinawon ang Mindanao. Bisan pa og niagi kini og medyo dako kayo nga challenge samtang gipahigayon ang maong pagpahiluna sa kalinaw dinhi sa atong Mindanao. Mao na may galang sa karon atong gina-enjoy. Taliwala may gala sa mga giatubang niini karon nga mga kaso. Og mga reklamo mahigala nga gihimo sa atong mga kahigalaan usab nga mga congressman dinha sa Wanans Kongreso sa pagtinguha nga mamahimong sad-an kini sa gitawag nila nga extrajudicial killing. Apan mas daghan mahigala ang nakamatngon nga tungod sa gihimo sa miaging administrasyon aduna gayoy dakong kabag-uhan nga atong nasinati dinhi sa Mindanao o bisan pa sa tibuok Pilipinas. Og daghan usab ang nakamatngon nga ang panahon sa paglingkod sa atong kanhing presidente usag gyud ka panginahanglan sa nasod ang iyang gihimong himo sa pagkontrol mahigala niining gitawag nga droga nga mao'y sagad hinungdan sa nagkalain-laing mga krimen nga atong nasinati mahigala dinhi sa nasod sa Pilipinas. Mao kana mahigala karon ang atong na-enjoy, no? Mao nang dako gyud ang atong angay pasalamatan sa atong kanhing presidente. Welcome sa atong mga viewers karon din ha. Pag-react pod mo, pag-comment sad mo din ha kay aron na acknowledge na to ang inyong pagtanaw din ha sa atong programa. I-share lang ninyo atong broadcast or itawag ani i-follow pod ninyo ang atong page, ang Facebook page sa Grace FM Matalam 103.7 aron na mas daghang mga Mindanaon ang makakaplag og kalipay samtang kita mahigala nagpahigayon ni atong programa karon. Ayhan nato atagan mahigala og pagtagad ang atong mga guest karong buntaga. Ato sang hisgutan mahigala sa Mindanao, tingog sa kalinaw, tingog Mindanao. Kaning gipahigayon karon nga kalihukan mahigala mahitungod sa field sa agriculture. May buntag day sa tong mga kahigalaang mga agriculturist. Matugaw, gugmana ang gipatigbabaw, uga sadya sa min. Ka mga nakagraduate og agriculture courses, related courses mahigala. Good morning kaninyong tanan. Ang kahap sa'yo kalinaw.
Kumusta man ang atong mga agriculturist karong panahon na? na lang libre nang Adunay gipermahan o sige na dali na mo sa Mindanao nga balaod nun mahigala. mo nga daw para Gaki sa kinabuhi usa sa author ani mahigala si Legarda. tanay na diritanan Atong Senate yarbuyutang na tawa Senator Loren Legarda. Mindanao na angkon na namong kalina Mipabutyag kagahapong adlaw iwan ng December 18, 2024 ang gipatigba sa sadya sa Mindanao pag-recognize mahigala sa mga Pilipino agriculturist. natuman among gihandura Kumusta man ang mga agriculturist nato karong panahon na? Dili na pareha atong sa una Nalangos walay unsa Kasagaran mahigala mga agriculturist lang ang gina-recognize kaning mga nakahuman og agriculture courses. balaka Apan mahigala ang kadaghang mga agriculturist nato dinha nga mga actual gyud nga mga agriculturist. mulag Kana atong mga farmers nga although wala na sila nakahuman og upat ka tuig nga kurso, paghigala ay pero atong tanamang mahibaw-an mahigala nga ang ilang specialization sa ilang field diha sa mga kahumayan, katubuhan nikabat na mahigala og 20, 30, 40 years na dinha mahigala sa panguma. Mo na mahigala ang atong gina-acknowledge usab. Di ba Sir Teodoro Puentes? Good morning. Si Sir Toto Puentes mahigala dili kana siya agriculturist by profession. Pero kung makita nato mahigala sa iyang pagpractice sa iyang specialization dinha sa may mga humayan, sama gyapon siya sa agriculturist mahigala kaya di basta-basta. Nindot ang iyang ani kanunay. O iyag yung gistudyuhan kung unsaon pagpanindot ni ini di ba Sir Toto Puentes, Teodoro Puentes? Karon siya sa iyang nagtan-aw din sa atong broadcast karon. Usas kini sa atong bayo sa Agri-Enzyme outlet din sa may Del Carmen President Rojas nga nakakaplag og kanindot sa pagpanguma tungod sa paggamit niya og bayo sa Agri-Enzyme. Abot na kong hatagan og pag-acknowledge mahigala ang atong mga farmer nga maoy na nahimong actual gyud nga mga agriculturist. Sumala ni ining gipermahan mahigala nga balaod nun professionalizing the practice of agriculture in the Philippines is a recognition of the sector's crucial role in ensuring food security and economic stability. Sumala pa ni Senator Loren Legarda. libre nang magbisita ang nindot nga laaganan Ang Mindanao dagan practice ko no sa maong field sa agriculture usa ka mamahimong dakong role. ang kalinaw Adunay dakong kalabtanan diha sa pagsiguro sa atong gitawag nga food security. kun na namong kalinaw ang kahapsaywan naman Si Legarda ang co-sponsor sa gipropose nga Philippine Agriculturist Act ugasan nga nagatinguha nga mapatasan mahigala ang estado sa mga Pilipino nga mga agriculturist tuman pinaagi sa pag-regulate sa maong profesyon o kapag linaw dili na pag-provide mahigala sa mga pagdayon nga pag-anindot or pag-develop sa mga imah kaalam sa ating kaning mga agriculturist nato mahigala. karon among Kini mahigala gihimo balak sa Mindanao wala na asalbahes nga pamaagi aron nga mas mapakusgan mahigala ang ikasarang sa mga agriculturist. ang andoy nga paghiga Kay kung atong tan-awon mahigala mga pagdum Ah? pagkamaayo maoy ang atong mga sikbit nasod sa Mindanao sama sa Thailand, India, namong kalinaw Vietnam kung asa dinhira sila nagkuha og mga kaalam sa Pilipinas dinhira sila nag-eskwela sa agriculture apan karon mahigala na nahimo silang food sufficient samantalang kita maoy tigpalit sa ilang bugas kalinaw mao na mahigala nga aduna gyoy panginahanglanon og ato nang gisaluduhan kining pamaagi or paningkamot initiative na matugaw ni Senator Loren Legarda gipatigba sa paghatag o pagtagad sadya niining mga agriculturist away makal
nga sumala pa niya dako kuno og role dinha mahigala sa gitawag nato nga food security sa atong nasod sa Pilipinas. Mao kana mahigala nga kanunay gyud natong hinumdumon nga ang usa ka nasod nagkinahanglan og suporta ang mga mag-uuma nga maoy hinungdan nga makabot nato ang gitawag nga food security sa atong nasod. Maong bisag tarong ingon na ninyog abusado imbis na mao na mahigala nga kung ato tan-awon karon ang kahimtang murag mga perpekto kay inay nga ipanghatag unta kining mga ayuda, ha? Ang inyong pagtuo Inay nga ipanghatag unta kining ayuda. Ihawiran kung pulos na lang mali. Giusab pa gyud, ha? Giusab pa gyud. Porma mga batig ginuhatan, wala ninyo Inay nga ipang-apod-apod unta kining ayuda. Abusado. Osbon gyud. Wala. Medyo nang luod may gala ang atong mga kaymanan dinhi, murag dili siguro siya sugot nga ato kining hisgutan, nawala ang atong background may gala kay nawala may gala. So mao na ang ato karong ginahisgutan, ha, kining gitawag nato og food security sa atong nasod sa Pilipinas, ha. Mao ni ang usa sa hisgutanan mahigala nga nakahatag kanato og kadasig aron mamahimo kitang mamahimong food sufficient mahigala ang atong nasod sa Pilipinas, ha. So ayan nato ni pamaagi nga mga ayan. Mao kada mahigala ang atong gihimong hisgutanan karon tungod kay ang atong gobyerno nagkinahanglan usab og giya dinha aron nga mahatagan jud og dakong pagtagad kining atong gitawag nga food security. Kung asa ang food security maoy kinahanglan sa nasod aron nga magnindot mahigala ang atong panginabuhian, mamahimo kita nga food sufficient o kining paghatag og dagkong pagtagad sa atong agrikultura. Mao dapat kini ang hatagan og pagtagad inay nga ipang-apod-apod nga gitawag nga mga ayuda. Mao na nga atong acknowledge good ang effort sa atong mga significant nga mga katauhan dinhi sa atong nasod. Katong aduna gyoy dakong pananaw sa atong gitawag nga food security sa atong nasod. Unta ang ato lang hangyo. Inay nga ipang-apod-apod ka ng bilyon-bilyon nga mga kwarta. Himo unta ka ng mga proyekto aron magpadayon mahigala ang atong malungtarong pagpaginabuhi. Dili lamang kay kanang gitawag lang nato nga gitawag lang nato nga pagpahumot, pagpakilala, pagpamalit og boto, Mora na mahigala nga ay ngilngi kayo ni atong kakahimtang karon, ha. Mao na may gala ang hisgutanan nga gihatod ka nato sa bayo sa AgroEnzyme. Nagtinguha may gala nga mahatagan kita og
kagawasan nga sa gitawag nato nga kakulangon sa pagkaon dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Ang bayo sa agri-enzyme mahigala makatabang kana sa atong mga mag-uuma aron nga mabawasan mahigala ang gasto. Dinha sa mga kanunay na lang gipingit sa atong mga mag-uuma ang kamahal sa mga inputs. Di ba Ma'am LJ Makarilay? LJ Makarilay. Morning yan, Merry Christmas. Alright, Merry Christmas usab. Maunay tinguha na to, di ba ma'am, nga mapaubos ang gasto sa atong mga farmers sa mga chemicals kay aron na mapatasan ang income nga makaplagan kung aduna kitay gitawag ni ini. Taas nga ani apan gamay ang gasto. Mao na ang atong gipaninguhaan mahigala dinhi sa tong programa nga mahatagan og pagtagad. Ay maririnig mga ibon Mao kana mahigala nga ang atong Pilipinas karon nagkinahanglan gyud nga mahatagan karon og dakong pagtagad kining atong mga mag-uuma kay sagad atong ginabalik-balik mahigala ang Mindanao usa ka agricultural land nga nagkinahanglan og dakong pagtagad kabahin sa gining gitawag nato nga pagsapit food security. Dako kayo kita og kontribusyon aron na mahimong food sufficient ang atong nasod sa Pilipinas. Dili lamang mahigala kay gitawag nga ang Mindanao naa dinhi tanan halos ang mga panginahanglanon aron mamahimo kita nga food sufficient. Adunay lapad nga mga kabukiran kung asa makaturok mahigala mamahimong productive. Kining mga fruit trees nato, rubber trees nga makahatag usab og revenue or mamahimo kita nga usa sa mga supplier niining gitawag nato nga rubber requirement sa atong nasod. Mamahimo kitang usa sa mga contributor sa pag-ensure nga dunay pagkaon kaya halos tanan nga mga tanom mahigala dinhi sa Mindanao mutubo gyud. Kabalo ba mo nga nagyapoy apple dinhi sa ato sa Mindanao? Nagyapoy grapes dinhi sa ato sa Mindanao. Ngabi na to sa una dili na moturok diring mga tanuma. Shout out dai sa atong mga kaigalaan mga parente nato dinha sa may Banisilan. Kabalo ba mo nga naay apple din na? Napoy apple din ni sa may gitawag na tong kapatagan. Bisag unsang tanom may gala tropical fruits naay pwede na tong matanom din sa Mindanao. Usab kitay lapad nga humayan kung asa makasupply og dako sa requirement nato sa Pilipinas sa kining gitawag nato nga bugas nga mao'y sagad staple food sa atong mga Pilipino. Mga ibon maawi himing na inaawi bila ay kay talis at ikaw ay maaati. Alright, padayon kita mahigala. Kay mao kini ang atong ginahatagan og pagtagad nga naman dako kini siya og impact. Nganha mahigala sa atong gitawag ani. Nga ma-ensure gyud nga walay Pilipino nga magutom. Dili lang kay kanang ayuda mao'y atong saligan mahigala Kay kana dili gyud mao'y kasulbaran mahigala sa atong gitinguha nga mahimo kita nga food sufficient dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Mao na gitawag nato mahigala nga band-aid solution sa atong kahimtang kanang ayuda. Pero dili kana mao'y gitawag nato nga sustainable solution
sa atong panginahanglanon, especially kita sa may Mindanao nga kung asa nahimo kita nga food basket mahigala sa usa ka nasod mahigala sama niini atong nasod sa Pilipinas. Mao na ngay kanunay natong hinumduman mahigala. Akong pagdasig, pag-encourage sa atong mga kaigalang mga Mindanaon, ayaw mong kawala sa paglaom. Aduna kita angay nga makatunan aron nga mamahimo kitang mas produktibo. Dili lamang kita magsalig na ng mga synthetic nga mga inputs aron na magnindot ang atong production. Kung dili mahatagan nato og dakong pagtagad. Makagamit kita niini nga bayo sa agri-enzyme aron makapanindot sa atong ani at the same time ma-improve ang atong gitawag niini panginabuhian dinhi sa ato sa dinhi sa Mindanao. Alright. Pagkagising mo sa umaga ay maririnig mga ibon umaawit. Himig na inaawit nila ay kay tamis at ikaw ay maaamin. Oh, la la la, la la la, la la la. Sariwa ang hangin sa bukid. Oh, la la la, la la la, la la la. Bibighan ka sa paligid. Mao kana may gala nga atong isgutanan kabahin sa pang-agrikultura nga kinahanglan nato hatagan og pagtagad. Pasalamat kita niini nga pamaagi ni Senator Grace po nga gihatagan jud og recognition kini nga practicing agriculture nga mao usa ka pamaagi nga mapasaka nato ang panginabuhian sa mga mag-uuma dinhi sa Mindanao. Alright padayon kita may gala din itong programa ang Kinabuhing Mindanaon o nanana ang atong mga kinakusgan nga mga guest may gala din sa atong programa karon. Mga Muslim lumadman o Kristiyano. Magpasalamat ta mahigala kay gihatagan kita tawag ini pagtagad nga mamahimo natong guest kining atong gi-introduce kaganina. Ang atong mga kaigalaan nga naglampos mahigala sa ilang tinguha o nga mamahimong usa ka mapuslanon ag adunay significance mahigala dinhi sa atong isla sa Mindanao. Ang mga Mindanaon nga nanahimong dakong contribution unya sa pagsiguro sa peace and order dinhi sa atong isla sa Mindanao og sa tibuok Pilipinas Ato kini silang himamaton mahigala samtang gina-set up sa atong technical ang atong gitawag ini aron makita sad ninyo sila dinha sa atong Facebook live karon. Samtang gina-set up nato kini sa Mindanao dagan malaagan isla na mo nga daw paraiso daghang gasa sa makita ninyo niya ang atong mga guest mahigala ato silang ipaila-ila mahigala kay aron mas ma-appreciate ninyo ang ilang mga kalampusan nga naghatag og garbo mahigala sa ato nga mga Mindanaon. Ato kini silang ila-ilahon mahigala kaya ato kini nga garbo nga mga Cotabateño ang maong
ang ilang mga nakabot mahigala. Mao ni atong hatagan karon og pagtaga dinis tong programa. Problema nagkahiusa ug nagkasinabot maong tanan wala nay kabalaka kalinaw na karon among naangkon lahi sa unang utdanay ug balas sa Mindanao wala na asalbahes di natakitag nay utok mulag sikuutan ng mga namuyo dinhi di parehas unang buto ang sound trip na tumanang duger ang gipangandoy nga paghigala. Og kagahapon adlaw mahigala naghimo kini sila og courtesy call ngadto kang Mayor Russell Abunado dinha sa munisipyo Samlang. Sanglit kini nga duha mahigala nga naa sa atong kauban karon. Mga Mlangenyo kini. Apan ubay-ubay kini sila nga kanang gikan dinis probinsya sa Cotabato na mga naani sila sa gitawag na tong na mga 20 sila kabuok nga ka-graduate mga higala o duha niini gikan sa Mlang. Ang uban may gala sa nagkalaing-laing munisipyo dinhi usab sa Cotabato. Ato kilang okay na diha sa atong Facebook Live. Makita na ba din na ang atong mga kaambungan, ha? Alright, ato silang ipaila-ila dinhi may gala, ha? Kaya ron madunggan usab ninyo ang ilang mga tingog. Mao na sila mahigala kanang makita ninyo diha sa atong screen ang mga kasundaluhan nga bag-o ra gyud na milampos mahigala sa ilang training. Ang kahapsaywan na matugaw gugmana ang gipatig babaw uga sadya sa Mindanao kalipay nga way makala. Alright, ato kining hatagan sila og pagtagad. Ang kahapsayo kalinaw sa una puro na lang gubat-gubat. Sugdan na to mahigala ang pagpaila-ila niini. Nay nga magutan pero karon linaw na ang gira usahay na lang libre nang magbisita ang nindot nga laaganan. O sige na dali na mo sa Mindanao dagan malaagan na mo nga daw paraiso. Alright, live din ni mahigala sa atong sibihanan sa 103.7 Grace FM. Ang atong makigalaan di pa sigar buyot ang natawan. Ang bagora milampos may gala sa ilang tinguha nga mamahimong sundalo gyud o garbo sa mga taga Mindanao kini nga mga katawhan nga mamahimong inspirasyon unya sa mga kabatan-unan aron mamahimo sila nga productive o adunay significant contribution sa development sa atong isla sa Mindanao. Alright, atong i-welcome ang atong guest karong buntaga. Unahon na to ni si ma'am kay ladies first man, no? Alright, good morning ma'am, good morning. Paduol lang diha sa atong microphone kay para madunggan gyud, ha? Nagtingog na ba diha? Yes ma'am, good morning. Paila-ila sa ma'am kay aron na mailhan ng sa atong mga listeners ang atong mga guest karong buntaga. Magandang umaga sa ating lahat. No? Ako si Second Lieutenant Althea Suwan. Proud ng Alright, Second Lieutenant Elaine Althea Elaine Suwan. Man among gihanduraw ang kahapsayo kalinaw ukanindot sa Mindanao na angkon na namong kalinaw ang kahapsaywan na matugaw gugmana ang gipatig babaw uga sadya sa Mindanao kalipay. Mao na may gala inyong nadunggan si Ma'am Althea Elaine Suwan. Ang iyang kauban may gala atong ila-ilahon, sir. Good morning. Kitsay atong pangalan, sir. I am Second Lieutenant Sergun J. Salo Sanoy, Philippine Army from Lang North, Cotabato, Barangay Inas. All right. Si Sir Sanoy from Barangay Inas, Mlang, Cotabato. Aduna pa tayo usa ka kauban. Hatagan na to lingkuranan din na.
Makita na to ni sila mahigala kaya murag impronto ning pagkahitabo pero kaya nagpasalamat kita nga gihatagan kitag pagtagad ni ining atong mga kasundaluhan sa ilang pagpailaw-ilaw sab pag mamahimong inspirasyon unya sa atong mga kabatan-unan. Sir, kinsay atong pangalan, sir? Good morning. I am Second Lieutenant Patrick John Di Maisip Pastor from Poblacion Matalam, North Cotabato. Oy, wow. Taga Matalam din sa mga Matalamenyo, na kay mga usa sa mga naglampos niining maong kurso. Isip mga sundalo. Alright. Malipayon kita mahigala nga anaan ni sila og angay ni sila nga palakpakan palakpakan na to ni Dili na pari mo ning garbo sa mga Mindanaon nga adunay mga kasundaluhan nato nga mamahimong matinud-anon niya sa serbisyo nabot samtang sila mahigala nagperform sa ilang gimbuhaton. ang kunlahi sa Alright, balas sa Mindanao. sa may atong kuan matawag ini Parehas unang buto ang isound ma-encourage ngandoy nga murag medyo kalimtan na seryoso gining mga kuan, sir. Pakataon sa nato ni sila kay murag seryoso kayo sila sa atong na set up karong buntaga. Nakita gyud ang kaambungan ini kay mo katawa naman Alright, atong siya may mauna ninyong kuan, ladies first. Ladies first. Okay. So, Ma'am Elaine. Pila na kakatuig karon? 26 years old, sir. At the age of 26, no? Apan gidamgo ba gyud nimo nga mamahimo kang sundalo? Nag-desire ba gyud ka sa una pa sa imong kapag kahimugso pa lang or sa imong samtang nagtubo ka nga someday somehow mamahimo kang sundalo? Sa totoo lang, sir, oo. Kasi for the first place talaga, yung papa ko talaga yung gustong sundalo talaga ako. Parang ito yung parang stepping stone ko na maging sundalo din. Kasi nakita ko na kung paano siya mag-serve sa country. Kaya as her daughter, gusto ko na may sumunod talaga sa kanya. Yun yung way ko to serve our country na kagaya ng father ko, sir. Yes, okay. So father pala nito is para sa kaalaman ng lahat to. Ang papa pala nito is isang retired Master Sergeant ng Philippine Army. Si retired Master Sergeant Francisco Suan. Natubong lang din, So, yan po si Ma'am Althea Elaine Suan. Ikaw, sir, pastor, naging dream mo din ba na maging sundalo noon pa? Oo, since elementary kasi yung tito ko before, si the late Colonel Mario P. Di Maisip. Member din siya ng dati kasi before, hindi pa na-separate yung mga branches of service ng Officer Candidate School. Tinawag pa siyang Armed Forces of the Philippines Officer Candidate School. Member siya ng Class 01, the Pioneers. Then, okay. From doon, siyempre, umuwi siya ng bahay. Naka-uniform, kita ko, snappy, ganun. Snappy, Oo, na-inspired din ako since may liga ko dati maglaro sa mga baril-barilan. Oo, sabi ko parang, ang ganda. Tapos, yun, habang sa tumatanda, sinishare niya yung experiences niya. Yung mga civil military operations nila na mga NPA-infested area na transform nila during their time doon. Like sa Negros Occidental. Na-transform talaga nila na marami din nagpapasalamat na mga kabayan natin na naabot sila ng tulong ng gobyerno. So doon kayo na-encourage na maging sundalo? Opo, para mas makatulong din sa sa ating kababayan at sa ating bansa. Wow. Okay. Galing At ito namang si Sir Sanoy. Sir, good morning. At paano ba na bakit naging napili mo maging sundalo? Napili ko maging sundalo, sir, is noong una is nakita ko yung papa ko as a reserve enlisted personnel.
Okay. And then, but the time na pumasok andun nakita ko always nag-uniform si Papa. Pumasok din ako sa CAT, Samlang. And then, by after that, pag college ko, nag-take up ako ng advanced ROTC course. After I take up advanced ROTC course, naging brigade commander ako doon. And then, doon nagsimula talaga na pinangarap ko maging sundalo. Hanggang graduate ako ng college, nag-take ako ng entrance exam. And then, na-develop doon yung skills ng leadership ko din ng pagtulong sa bayan. Kasi during ng advance kami, hinuhubog kami doon na makipag-engage doon sa mga tao. How to deal with them na mas i-pursue yung mga gusto nila sa buhay nila. Oh, yes. Oh. So, yun talaga ang focus, community, tawag doon, development. Bukod sa magiging tagabantay kayo ng gitawag na tong sa Bisaya pa, tagbantay kalinaw. Kalinaw ray bantayan, ha? Apan kini may gala, no? Kung atong makita, aduna sila yung mga inspirasyon. Nganong nanahimo silang sundalo, gipili nila nga mamahimong sundalo. Kay kani mahigala usa ka desisyon nga di ni basta-basta nga mo decide lang ka nga magsundalo ko, no? Kini nagikan gyud sa dakong kagustuhan o desire nga mamahimong makatabang sa atong nasod. Alright, so unsa may unsa may nanahimong pamaagi gikan sa pagka civilian mindset o karon na nahimo na mong sundalo o leader, sa unsang pamaagi o naunsa ang pamaagi nga na-develop mo sa sama sa ingon ani? During sa training namin, sir, civilian to military. So dati ako as civilian, tamad gawa sa bahay, ganyan, yung discipline sa sarili. Yes. Lalo ngayon. Dati hindi ako marunong ng damit. Tapos nung pumasok ako sa training, ayun, kasi doon hubog yung pagiging disiplinado mong tao. Oh, yes. Yung talagang number 1 sa akin. Okay. Discipline. So, isa yun na talagang kakailanganin, no? Bago maging isang ganap na sundalo ay dadaan tayo sa napakadaming challenges. At doon ay matetest yung ating tawag nito, matitest mga kaibigan ang atong mga personal capability. Ay, ikaw sir, paano ka naging tawag dito? Paano ka na-transform sa pagiging from civilian into ay military mindset? Sa first phase kasi ng training namin, sir, is the basic military training. Yes. Doon yun, tina-transform or inalis yung civilian antics natin into strict military rigid lifestyle. So, sa doon na phase, parang ini-introduce sa amin yung regimented lifestyle. Kasi before ako, parang yung schedule ko is parang skeletal, parang depende lang kung gusto ko nang pumunta ng ganitong lugar or kung sasabihin nila na may makimit ako sa friends, mga 9, pumunta na ako ng alas 10, mga ganun na bagay. Pero sa military kasi, strict yung time management namin doon. Yes. May sinisunod kami na schedule of calls na which is before pa yung call time nyo, andun na dapat kayo. Yes. Kasi syempre ini-emphasize din nila doon na syempre time is the essence of the mission. Okay. So number 1 din 'yon, yung time sensitive tayo pagdating sa So it's a part of training na naging ganon ang pananaw. At saka yung outlook mo sa buhay, okay? Si Sir Sanoy, paano yung transformation mo, sir? Ano bang naging hilig mo noon na ngayon ay nakita mong mas na-improve yung personality mo sa pagiging isang sundalo? Well, sir, pagdating ko doon sa school, kahit na meron akong military background, nabigla pa rin ako kasi iba yung training sa labas, which is the ROTC, din iba rin yung training sa loob. Pagdating namin doon, dito ka sa labas, wala kang squad leader.
Yes. Doon sa loob, meron kang squad leader which is mag-guide sa'yo through the process from BMT. Simula ng BMT ka, yung basic talaga na tinuturo sa'yo, alis yung civilian antics mo. Then, yun ang struggle kasi, yung civilian mindset natin eh. Minsan lumalabas yan kahit nandun ka na sa training eh. Kahit doon sa training, meron pa rin na sabihin mo na, ay, mamaya na ako magbihis. Ito na alaman mo na ganito na pala kabilis magbihis. Pag-isipan mo na, ay sige, ganito na mabilisan lang. Pero doon kasi sa BMT phase, parang wala kaming oras, wala kaming relo, wala ang wall clock. Bali, nagbabase ka lang sa pag-announce ng senior officer. Senior officer mo doon na estudyante din, na 15 minutes before the first call, ganon. Siyempre ikaw, wala kang oras, bihis ka talaga kasi kailangan mong magmadali. So doon yun natutunan, sir, tingnan ang araw kung anong oras na. Parang sa pagtansya pa lang ng oras, dapat alam mo na, dapat mabilis ka. Yes. Dapat hindi yung sabi na pakaang-kaang. Okay. Hanggang mawala talaga yung civilian antics mo as maging transform into so military. Kailangan lang talaga, sir, maging obedient pag ganon. Kasi oras mo ay hindi mo hawak yung oras mo. Kailangan sumunod. Oras mo. May mga timeline kasi na sinusunod yan araw-araw. Alright. So yun, mga kaibigan, narinig nyo po yung kanilang transformation from a civilian Mindanaon. Siguro ito sila ay laro lang ang iniisip nito noon bago pumasok sa training, yung tipong go with the flow lang, pag sabihin punta tayo dito, punta tayo doon go with the flow lang. But ngayon nagiging disciplined sila, mga kaibigan, at yung sinasabing tinatawag natin na may discipline talaga, So sa punto ngayon na nakapagtapos kayo at naging ganap kayong sundalo, medyo nahirapan tayo dito, mga kaibigan. Ipit, oy. Naipit man sa datong Bisaya kaya na Nagalog naman ang atong alright. Mas nindot magud kabalo po ta usay magtinagalog ba, pero struggle jud sa taga Mindanao kana magtagalog, unsa may masulti ninyo or unsa may ma-encourage ninyo sa atong mga kabatanunan karon, especially kamo it's napa mo sa line of 20s or mid 20s, kay daghan kaayo karon ang mga kabatanunan nga murag wala lang dali ra kayo ma-discourage sa kinabuhi, gamay lang nga problema, murag ma-discourage dayon, magka-anxiety dayon, magka-kuan dayon, mura ba na isagad kahimtang karon, so unsa may ma-encourage ninyo sa ila isip usa na gyud ka tinuod nga sundalo, unsa may mensahe ninyo kanila aron nga magporsige sa kinabuhi og mamahimo silang productive citizen of this country? Si ma'am, unsa may makuan nimo, ma-encourage nimo sa ila, ma'am? Sa sinabi ni may quote ako na ibibigay, which is si Ronald Reagan. Yes. Sabi niya dito, the greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things. Yes. As a leader, leadership, tayo mismo yung magli-lead sa ating mga tao. Nasa sakupan. So, sa mga young people out there, never give up with your dreams. Kasi pag may pangarap ka, may paraan sa lahat ng bagay. Yes. Kahit ako dati, 2 years ako naghihintay for my application na makapasok, which is CS pa ako noon, CS sa application. So hindi yung binigay ni Lord sa akin. So dumating yung time na nagpray lang ako kay Lord. Yan na yung time na may ibibigay pa pala siyang mas malaki pa doon, which is na officer ako. Yan na yung binigay ni Lord. Kaya yun yung pinaka pasasalamat ko na binigay ng Panginoon sa akin. Okay. So, never give up on their dreams. Sa mga nakikinig dyan, na mga young people natin, Gen Z, never give up. Ikaw, sir, pastor.
ano po yung sabay atong masulti aron na mamahimong encouragement sa atong mga kabatan-unan karon. Isip Mindanaon Okay sir, go ahead. As a graduate of psychology, graduate na ako ng AB Psychology sa University of Southern Mindanao. Ang isa siguro na maibibigay ko sa kanila is, or advice, na syempre through the course ng college ko and hanggang sa nag-join ako sa army, is that always value their mental health and their physical health. Kasi parang hindi kasi pwede na hindi healthy yung physical mo, hindi healthy yung mental health mo, maapektuhan kasi noon nung both pag yung hindi ka nag-exercise, naapektuhan yung mental health natin, and yung mental health natin pag hindi okay, naapektuhan din yung physical state natin. Yes. So it must be balanced, sir. Balance. So since to have strong mental health and para mas makagawa ka ng mga bagay na tingin mo na ma-achieve mo yung mga dreams mo is through a healthier lifestyle. Kahit sa pagsimpleng 30 minutes jogging, push-ups, sit-ups, mga ganun, nakakatulong yun sa pag-develop ng mental health natin. Kasi isa yung outlet sa stress natin. Yes. Na pag napawisan kasi yung tayo, mas ang ganda sa pakiramdam, ganun. Okay, so mga kabatan-unan nga naminaw din no? Paminawan yun yung advice ni sir na naminaw mo diha. Kinanglan balansihon ang atong physical o mental health, no? Aron di mo depress diha o pagkataod-taod magpatid-patid na maglata dito sa karsada, ayaw lang mo sige cellphone diha, no? Mag-jogging gyud usahay, o dili lang usahay, dapat disiplinahon gyud, no? Mao nay advice sa atong guest din karon, si Sir Pastor. Isip usa ka psychologist and at the same time na nahimong sundalo. Okay, si Sir Sanoy. Sir, unsa may ma-advise nimo sa mga kabatan-unan karon kay daghan ra bang mga batan-on karon, mga badlungon? Christian. Nahimo ba kang badlungon sa una, sir? Dili pag badlungon, sir. Dipinsa gyud dayon si Sir baka. Self-discipline talaga yung kailangan doon. Kasi nga hindi naman sa meron kasi na hindi man araw-araw na andyan talaga yung parents natin na mag-guide sa atin, magsasabi kung anong tama at mali. Yes. Well, nasa tao kasi yan ng self-discipline. Paano niya dalhin yung sarili niya, paano niya makipag-engage doon sa mga tao. Paano niya iharap yung sarili niya sa ibang tao, which is also na rin yan para yung mental health ninyo, hindi huwag niyo masyadong i-pressure yung sarili niyo. Andun na rin yan papasok doon sa self-discipline. Alright, yun, discipline. Kailangan talaga, At kailangan siya, respectful naman doon sa mga parents, respeto talaga. Okay, so bilang mga ganap na sundalo at may malaking katungkulan sa pagpapalago nitong ating bansang Pilipinas, ano po yung challenge na nakikita nyo ngayon na kailangang magiging hugot ninyo na magampanan ng husto ang inyong tungkulin bilang panghuling mensahe, no, sa ating mga tagapakinig at mga viewers ngayon sa ating Facebook Live? Ano yung nakikita nyong challenge ngayon sa inyong panahon? Kasi ibang challenge noon sa panahon ng mga tatay nyo, tito nyo noon na naging sundalo, ibang challenge noon. Bakbakan talaga noon kasi wala pang ganitong kalagayan. Although ngayon wala na masyadong bakbakan, pero ibang level naman, no? Ibang level na naman. So ano ba yung nakikita nyong challenge ngayon sa ating bansa na may pangangailangan na gampanan nyo para magiging productive at magiging significant kayo dito sa ating bansa bilang mga sundalo? Lalo na ngayon, no, sa panahon ngayon sa amin, kasi sila were graduates of second lieutenants. So ito yung pinaka biggest na kailangan pa namin i-process sa amin kasi may mga kailangan pa kaming pag-aralan. I-develop. Kasi hindi namin pwede na ano lang yung gusto namin, yun lang yung gagawin namin. Which is not. Kailangan pa namin may mga seniors, which is our higher ranks na magbibigay ng tulong sa amin kung ano pa yung mga dapat namin kailangan gawin.
Yes. Further process para magiging ganap na effective at magiging tawag dito well prepared. Okay sir, Sir Pastor, kung titingnan mo po kalagayan natin ngayon dito sa Pilipinas, ano ba yung magiging significance mo sa bilang sundalo, no, na mapapa-improve pa itong ating bansa? Sa ngayon, nakikita ko na mas makakatulong ako is through CMO, Civil Military Operations. Since ngayon, nag-shift na tayo sa territorial defense, then yung mga local na mga threats natin dito sa Pilipinas is hindi na ganon like before, yung sabi mo sir kanina, na bakan talaga. Sa ngayon, hindi na ganon ka nasa sa sustainment na tayo ng mga peace projects ng government na dapat natin i-maintain yung mga kagaya ng mga nasa liblib na hindi naaabot ng tulong ng gobyerno. So mas i-sustain pa natin yon. Doon ko kasi nakikita yung sarili ko sa Civil Military Operations to sustain the gains na pinaghirapan ng nauna sa amin. So yun ang nakikita ko na significance namin sa ngayon, na ipagpatuloy kung ano yung nasimulan at tapos i-deal yung threat na currently sa ating threat sa ating bansa, na which is mga foreign countries na. Okay. So ko nakikita na magkakaroon kami ng big impact as newly minted second lieutenants from different branches of the Armed Forces of the Philippines. Napakaganda. Captured ni sir yung tawag dito. Present na kahimtang, no, sa atong sa atong nasod. So kailangan talaga ng community development, no, na mangyayari. Si Sir Sanoy, sir, ano po yung masasabi niyo po tungkol doon at paano tayo magiging mas effective? Challenge na nakikita mo ngayon na pwedeng maging paraan kung saan maging mas effective tayo na maging sundalo. Since I was a graduate of a Bachelor of Science in Computer Engineering of the University of Southern Mindanao, so isa sa mga nakikita ko na kailangan i-improve ng Philippines is the technological advancement. So by that, as a newly graduate officer, mas makatabang ko dito sa technological advancement since I have a background naman sa technology, and then for the mag-invent na kung ano ang gustong i-invent ng Philippine Army na makapagtulong din sa intelligence, CMO, lahat ng makover na technology na pwede namin i-invent, pwede namin gawin, doon kami magpo-focus talaga. Alright. Napakaganda, no? Kasi challenge ngayon paano yung mga technology na gagawin? Kasi hindi lang ang battle ngayon is hindi lang nasa field, nasa social media na at saka yung tawag dito, technology na ginagamit Yung mga drone na ngayon. Mga drone na ngayon, uso na ngayon, pagbubumbahin mo hindi lang kailangan pang puntahan doon or papaputukan, pwede lang kung makikita natin sa mga advanced country, yan mga kaibigan, kailangan na mag-a-adapt din tayo, So pasalamat po kami sir at na bilang Mindanaon merong ganon na pananaw ang bagong graduate natin na sundalo, So thank you very much po sa inyong pagpapaunlak sa ating interview ngayon dito sa ating programang Kinabuhing Mindanaon. O kami din sa programa Kinabuhing Mindanaon as your anchor, napakasaya ko po at naging part kayo ng radio program natin. At isa itong magiging paraan upang ipakilala, ipaabot sa ating mga Kamindanaon ang inyong success sa buhay at maging paraan kayo ng development, hindi lamang dito sa Mindanao kundi sa ating bansa kung saan man kayo madidestino. Yes sir. Before that sir, gusto namin i-promote yung Officer Candidate School. The Officer Candidate School is the home of the professionals. Yes. For those student andito sa Northcote, especially Northcote. Yes.
kung nag-aaral kayo ngayon, pagpatuloy niyo pag-aaral nyo, at because pag pumasok kayo ng officer candidate school, isa sa mga requirements is nakapagtapos ng 4 years. Yung course naman is maraming course na pwedeng pumasok doon, but they preferred na pumasok is yung mga inline engineering, mga technologies. Ano pa yung ibang course doon na pumasok? Psychology. Pero despite kung ano yung mga courses nyo, as long as meron kayong will na magsilbi para sa bayan, we highly encourage you to apply sa different, man kasing 3 different branches also ang Officer Candidate School, which is kami from the Philippine Army, Second Lieutenant Suan from the Philippine Navy, and others is yung isa Philippine Air Force. Okay. So we highly encourage you, lahat ng mga aspiring young patriots ng ating bansa, na to serve our country as well, kasi meron kayong privilege to serve. Hindi lahat nagkakaroon ng privilege na magsilbihan ng ating bayan. All right. So your invitation also, ma'am, Elaine? Sa mga dyan, gusto mag-Navy. Kasi babae ka kakaiba Bibihira lang tong maging sundalo, babae. Ano? Lalo sa mga taga-Mlang o taga-North Cotabato. Yes. In-encourage ko yung mga females na gustong mag-apply sa Navy, sa Army, or sa Air Force. Just, kung may pangarap kayo, itaas nyo na. Tuduhan mo na. Sabi mo, sagadin mo na. Sagadin mo na. So, yun lang. Apply lang. Apply na. Okay. Kailangan talagang mag-pursue sir. For the process naman po sa pag-apply, meron tayong kailangan pasahin na exam. Yung una is the APSAT. Kapag na-exam ng APSAT, kailangan makuha nyo yung 80 above, which is B and A section ng score. And then after nun, mag-take up kayo ng AQA and this way. Before ng pasok nyo, pag napasa yung tatlo na yan, doon na yung papasok yung interview, din initial na mga gagawin. Alright, thank you very much, sir. At sa mga young generations natin ngayon, kailangan nyo nang maging responsible enough. Kung meron kayong desire maging sundalo, huwag niyong sayangin ang buhay niyo na ma-involve pa kayo diyan sa mga drugs at sa mga tawag dito, mga illegal na mga gawain. Maging seryoso na kayo sa buhay at gawin yung inspirasyon itong ating mga kasundaluhan na naging guest natin sa umagang ito, si Ma'am Althea Elaine Suan, si Sir Pastor at saka si Sir Sanoy. Naging matagumpay sa kanilang hangarin maging ganap na sundalo. At nanawagan po sa inyo, sa mga young people ngayon, especially mga Mindanaon, kung may desire kayong maging sundalo, isagad nyo na, tuduhin nyo na, or kung wala pa kayong plano, planuhin nyo na. Alright, thank you very much po sa inyong pagpapaunlak dito sa ating programang Kinabuhing Mindanaon. And since we are getting overtime, nandyan na si DJ Maestro. Nakain na natin yung ilang minuto sa kanyang programa, pero wala namang magagalit sa atin, tayo pa yung magagalit. Alright, so thank you very much, sir and ma'am, sa inyong presensya ngayong umaga. At sa lahat natin na mga tagapakinig, viewers natin dito sa ating programang Kinabuhing Mindanaon, sa tanang mga naminaw all over South Central Mindanao and all over the world, thank you very much. At ito pa rin ang inyong kaibigan, ang inyong higalas kanginan, Director Ayan Cordero, nagpabilin kaninyo og usa ka maayong buntag Mindanao.